our beloved Boss Mike Cervera. Eto pa, ayan na mga boss ha. Tingnan nyo to, magsalita ha. Tingnan nyo. Pasok. Pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. Ako. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Oh. Dinaig pa ni Pastor Quiboloy ang 10 utos ng Diyos. Hala! Senator Risa, nakalimutan mo yata, siya may-ari ng sanlibutan. Siya na ang may-ari. Naloko na. Paalala ko lang sa'yo ha, Madam Risa ha. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ito na, tingnan nyo. Ang kulit kasi ni Risa. Oh, Boss Wilfredo. At ang masasabi Boss ko GB. lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Quiboloy. Even Kita nyo? Sige, tuloy natin. Pakinggan nyo maigi ha. Oh. if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. Oh. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Quiboloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Oh. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Madam Senator, ganun talaga pa-importante. Oo. Oo, ganun talaga. Hindi lang hambog, pa-importante pa. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Quiboloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. Sino-sino yung 4? Siyempre. Oh, Madam Amy. Sino pa? Bongo. Sino pa? Cynthia. Eh, siyempre si Robin. 4. Tandaan nyo yun ha. Ah. Ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Yun. Sarah, naririnig mo ba? Lalo na yung mga kababaihan. Naloko na. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Yun. Yan na. Okay. Nabalitaan ko lang po yan sa inyo rin, sa media. Ngayong umaga ba or kahapon lamang. So, tingnan po natin kung anong ground ang ma-raise nila sa Korte Suprema. Second question of Seni. Senator Robin said if he failed to gather enough signatures, Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. okay. Second po na magtatanong si Raymond Pinasa. Ma'am, Morning. ma'am, pero sa posisyon niyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Quiboloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. Pero is there any chance, even a slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin parang
pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayaan na lamang daw sa judiciary. May mga precedents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary. Oh, makinig ka, Sara, makinig ka ha. Ikinig yun sa atin eh. Naloko na. Oh, sige, madam, paliwanag mo kay Sara. At kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko ring ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito. Sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Okay, next, si Raymond Alcaaz, Alam kaya ni, ano yun, ni BP? Sinasabi nila, wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Quiboloy Correct. sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga Ayan na. krimen na mapapatunayang Makinig nangyari kayo. o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, may mga gaps sa ating mga batas na Ito yung sinasabi ko sa inyo ha, yung mga gap, yung mga glitch o ano pa man na itawag nyo dyan. Dahil kailangan na busisiin kung ano ba yung mga kailangan baguhin, kailangan na dagdagan, o kailangan bawasan sa mga batas na nababiolate o maaaring rebisahin. Ha, mga kababayan? O, sige, pasok. O, pasok. kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least 3 nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyan daan nitong investigasyon. Sinama ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations Yan. and issue of consent in faith-based dynamic. So, pwede ba yon kahit na may ano, may consent na chorba? Naloko na. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. Oo. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man or lalo na menor de edad. Yan. Teka muna. Pero natalakay ito na pakinggan ko sa interview ni Attorney DJ, yung ating laging bisita, 'di ba, na abogado. Yun na nga daw, yung mga ganun daw kasi mga ano daw yun, ha, mga hiwalay daw yun sa sa panatiko nyo, pagiging panatiko nyo sa relihiyon ninyo. Pero kapag may mga batas, halimbawa ba, kung ang mga tao na mga kasapi sa isang relihiyon, pwede na ba nilang gawing pumatay ng tao para ialay sa kung sino yung mga pinapaniwalaan na lang Diyos? Ay hindi na pwede yun. So, pwede ba na ialay ang pukengkay sa inyong pinakamataas o tagapamahalang pangkalahatan tulad ni Quiboloy?
hindi na rin siguro pwede. Yun yung mga gusto nilang tignan at talakayin para patibayin, para walang naaabuso na mga inosente, na mga hindi alam kung ano yung kanilang karapatan. Sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship, yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan. Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor standards o sa occupational safety and health standards? Kasi ganito yon mga kababayan. Yung relihiyon kasi, meron dyan yung mga yung mga volunteer, 'di ba? Mga volunteer, 'di ba? So kung nag-volunteer ka na ikaw ay maglilingkod sa iyong relihiyon, 'di ba? Oh. Pwede 'yon. Eh paano kapag dinala mo nga naman sa iba? Halimbawa, nasa siya, KOJC. Tapos dinala mo sa SMNI bilang taga-camera. Iba na 'yon. Magkaiba na 'yon, 'di ba? Naloko na. So yan yung mga naaabuso, mga boss. Yan yung mga naaabuso na gustong makita ni Senator Risa para paigtingin o ayusin kung meron mang nababiolate. O kailangang gumawa ng batas o repasuhin yung batas patungkol dyan para nang sa ganon maprotektahan yung mga kababayan natin. Oh. Yung sinasabi naman ni Robin na magkahiwalay yan, yung ating government sa religion. Yun yung pinanghahawakan nila at ginagawa nilang sandata. Na maliwanag naman. Naloko na. So maliwanag mga boss, ha? Maliwanag mga boss na si Sara ay hindi para sa mga naaapi na tulad ng sinasabi nila, kundi para protektahan yung mga iilang mga taong kanilang mga kaalyado o kaibigan. Kalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ng aking mga kasama, at least 3 na at seryoso ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Quiboloy. So maliwanag sa inyo kung bakit kailangan at mahalaga rin. Hindi lang kailangan kundi mahalaga na itong si Quiboloy ay dumalo sa ginagawang Senate hearing. Bakit? Kasi nga marami tayong matututunan at marami tayong malalaman na mga
pwede palang ganun. Pwede palang ganito. Bakit ganun kapag ka nakapaloob tayo sa isang religious group o isang sekta o ano pa ang tawag na relihiyon, di ba? Na meron palang mga boundary ang lahat. At meron pala tayong mga dapat na kailangan malaman para nang sa ganun hindi tayo naaabuso ng kinakaaniban nating mga sekta o relihiyon. Di ba napakaganda? Oh, pero kay BP Sara, panggigipit yan. Naloko na. Our beloved Boss Mike Severa.